o meron siyang ginawang kalokohan, no? At kapag yung mga ganyan, binablap mo, hindi kakagat sa pambablap mo yan. Di ho ba, mga kababayan? Mukhang malabo hong mablap si Senador Panfilo Lacson, mga bossing. Sabi ni Roel Debuton, kung merong ebidensya, ilabas mo. Hindi isasama mo si Aisa Segura. Hindi yung isasama mo nga naman talaga si Aisa Segura, tas kakantahan mo kami. Pagdating ng panahon, DDS na lang, sir, ang naniniwala diyan sa mga estilo ninyo na pagdating ng panahon, no? Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Mga tulongges na lang, sabi ni Yorme, ang maniniwala diyan sa tamang panahon na yon. Kasi atat na atat, gustong-gusto mo na gibain si Panfilo Lacson. Pero, ayan, nilalabasan ka ng mga ebidensya. Pinapakitaan ka na ng mga panlaban sa iyo. Tapos, sagot mo. Yung sa iyo, sa tamang lugar at tamang panahon na lang. Sir, baka naman po. No? Baka naman po. Yung paglalabas ninyo at paglalantad ninyo ng mga ebidensya laban kay Lacson, baka nakakulong na po kayo. Lalo pa ho, ngayon, mabilis ang ombudsman. Hindi na ho kagaya ito. Nung ombudsman dati, nung panahon ni dating Pangulong Duterte na si Martires na hindi ko nga alam na ombudsman pala ho iyon ng mga panahon na yun. Naulinigan ko na lang po, tsaka narinig ko na lang at naramdaman ko na lang si Martires nung nung retiro na po, mga huling araw ng pagretiro. Di ba? Ngayon, hindi. Kaya kung meron kang ebidensya, Alan, Peter Cayetano, Mr. Senator, ilabas mo na yan. Huwag mo nang daanin doon sa tamang panahon. Ito ang pinakatamang panahon sa iyo. Binabakbakan ka na ni Lacson. Nilalabasan ka na, nilalantaran ka na ng mga ebidensya. Kagaya na lang nito. Biruin mo kung ilang porsyento daw ho ang kickback ng Taguig, no? Sa mga DPWH project. Tingnan mo. 'Di ba? Kompletos recados po kung maglabas si Panfilo Lacson. Ano sabi niya dito? Kickbacks from DPWH project in Taguig up to 33%. Dinaig pa pala ito nung kaila Jinggoy Estrada di umano. Yung kaila Jinggoy, kung di ako nagkakamali, mga bossing, 25% lang yung mga yun, no? Dito, 33%, mga kababayan. Ayon at base po kay Senador Panfilo Lacson. Basahin natin ito, mabilisan. Senate President Pro Tempore, no? Panfilo Ping Lacson on Saturday alleged that kickback in Department of Public Works and Highway, no, DPWH infrastructure project in Taguig reached as much as 33%. Project claiming the scheme forced contractor to deliver substandard or even ghost project. Syempre mga kababayan, sa kagustuhan lang po nila makuha yung proyekto. No, kahit 33%. Sige, payag na kami, okay na yan. Napupunta mga bossing doon sa iisang tao kung sino man yung tinutukoy dito na kumikickback ng 33%. Imbis na masolid para doon sa mga proyekto, wala, kinakapos. Hanggang sa ang mangyayari, wala, nakapos na ang pondo, hindi na matatapos. Hindi na matutuloy. O kaya yung ibang mga contractor iniisip, wala naman kulang naman talaga to. Sige, hayaan mo na, ghost project na lang. Huwag na nating tapusin ito. Senate President, nasa na ba yan? Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson on Saturday alleged that kickback in department, inulit lang ito, ayan, ito yung first, tapos inulit. According to Ian Corpus, no, on 24 Oras weekends, Lacson said his camp has documented evidences, including a supposed money trail, yung mga pinanggalingan at kung saan papunta, that they have started, no, submitted to the office of the ombudsman. Everything is documented. These are not rumors or hearsay.
we have to contract IDs. We have the contract IDs. They completed. They're complete. We also have progress billing document with the corresponding dates. Everything is complete. Baka ho kaya nangangayaw itong si Alan Peter Cayetano po, mga kababayan. Dahil ito na nga po. Baka po kaya napapa-ceasefire si Alan Peter Cayetano ay dahil alam niya may mahahalughog, mahahalungkat itong si Ping Lacson, mga bossing. Ayan, oh. Nandiyan na, oh. No, at talagang kaya sinasabi natin sinasabi natin kay Alan Peter Cayetano na ilatag mo na ang ebidensya mo. Kasi dito, dinadarag ka na. Oh, talagang dinidikdik ka na, Peter. Oh, sabi ni Nap San Jose, Boss Mark, hindi na mapagtutulog yang si Alan Peter malamang po. Sa ginawa ng Diyos, araw-araw na ginawa ng Diyos, mga kababayan, mas marami pa huyatang vlog sa akin kaysa sa isang araw. Itong si Alan Peter Cayetano Oh, simula po, nung nakita natin silang magkapatid na sinasabi, pinuputukan daw po sila doon sa Senado. No, hanggang ngayon po, araw-araw, naka-vlog. Nagpapaliwanag sa inyo. Nagpapaliwanag sa social media. Kailangan huyata, mga kababayan, ang susunod pong pagpaliwanagan ng kampo ni Peter Cayetano ay ang ombudsman na po, mga bossing. Di ba? Sabi ni Nap San Jose, Boss Mark, hindi na napagtutulog yang si Alan Peter Cayetano, kaya haggard ang itsura. Hindi, yung pagpapabalbas naman niya noon, yung pagpapalagay na, pagpapalago ng kanyang, kung tawagin sa Bisaya ay bungot, di ba? Balbas. Para naman hindi nyo siya linoloko o inaalas-ka ng Petra. Kaya ang ginawa niya ay nagpabalbaso. Siyempre, ikaw ba naman? Iisipin mo ba na ano yan? Na Petra yan? Tingnan mo nga, ang kapal-kapal ng balbas. Tingin ko, yun ang dahilan po ng pagpapakapal ng balbas ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Luis Arandaza Quijano sa mga Duterte siblings, puro may sakit na sa utak. Natatakot na yan at nagsusumbong kay Senator kay Sen Sisa Cayetano, ate, I am under attack. Again, more power. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsuporta dito sa ating channel. Sabi ni Pempe Santiago, Sir Mark, si Cayetano may mental disorder na, watching from Los Angeles, California daw ho. Kaya nga po ito, mga bossing, no? Talagang nagiging tampulan na po ng si Cayetano.